Mga kwento ni Thelmo. Karanasan ito ni na Lolo Elmer at Lolo Edwin. Sila ay lolo ng aking may bahay. Si Mrs. mismo ang nagkwento nito sa akin at siya na rin mismo ang nagsabing mag-email ako sa channel niyo para ibahagi ang kwentong ito. Alam kasi niya na isa ako sa mga matagal mo ng tagahanga. Ayon sa kanya, ay nangyari ito sa probinsya nila, sa May Visayas, noong dekada 40. Impunto alas 12 ng hating gabi. Araw ng Biyernes at eksaktong undas kung saan ginugunita ang araw ng mga kaluluwa. Lakas loob na pumunta sa sementeryo si Lolo Elmer, kung saan nakalibing ang kanyang yumaong lolo na si Lolo Ismael. Noong nabubuhay pa umano ito ay kinausap niya si Lolo Elmer. Sinabihan siya nito na kapag dumating na ang araw na pumanaw siya, ay ipangako niyang gagawin niya ang iahabilin nito. Sumang-ayon naman noon si Lolo Elmer kahit hindi pa niya alam kung ano ang ihahabilin nito sa kanya. Nang sumapit na ang araw na nag-aagaw buhay na ang matanda, ay muli niyang ipinatawag at kinausap si Lolo Elmer noon. Sinabi niya rito na kapag sumapit ang araw ng undas at sumakto sa araw ng Biyernes, magtungo umano siya sa sementeryo at hukayin ang kanyang puntod. Pagkatapos ay kunin umano niya ang tuway-tuway nito. Yun umano ang magbibigay kay Lolo Elmer ng ibayong lakas, swerte, at magiging proteksyon ito sa araw-araw. Magsisilbi umano yung mutya na magagamit niya sa oras ng pangangailangan. Malaki din umano ang maitutulong nito sa kanyang panggagamot. Kung hindi nyo na itatanong, lumaki sila sa pamilya ng mga manggagamot at mga antingero. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang tuway-tuway, ito yung buto sa tuhod natin na pinaniniwala ang pwedeng maging anting-anting kapag nagawa mo ang tamang proseso ng pagkuha nito at kung yun ay kusang ipinagkaloob sa inyo ng taong may-ari nun. Sa madaling salita, si Lolo Elmer ang napili ni Lolo Ismael na mga laga sa kanyang tuway-tuway. Nang makarating si Lolo Elmer sa sementeryo, nasa bungad pa lamang siya ay nagsitayuan ng kanyang mga balahibo. Pakiramdam niya, kumakapal ang kanyang batok dahil sa matinding kilabot. Tanging ang dala niyang lampara ang nagsisilbing ilaw niya sa madilim na paligid nun. Sinalubong umano siya ng amoy ng mga kandila at samyu ng mga lumang kahoy na mga ataol. Hindi niya mawari kung bakit sa kabila ng napakalamig na hangin na dumadampi sa balat niya, ay nagagawa pa rin niyang pagpawisan ng ganon katindi. Nang mga oras na yun ay pakiramdam niya, may nagmamasid sa kanya. Hindi umano niya maiwasang hindi matakot dahil sa bawat pagakbang ng kanyang mga paa, ay may naririnig din siyang mga yabag na sumusunod sa kanyang likuran. Sa tuwing lilingon siya ay wala naman siyang nakikitang ibang kasama nun. Tinatagan na lamang niya ang kanyang loob, lalo pat malapit na siya sa puntod ng kanyang Lolo Ismael. Saglit umano siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng boses ng isang sanggol na umiiyak. Lumingon siya sa likuran pero wala siyang nakita noon. Tumingin siya sa kaliwat kanan pero wala pa rin. Nang ibalik na niya ang paningin sa kanyang harapan, ay napaatras siya nang bumungad sa kanya ang imahe ng isang babaeng nakalutang sa hangin. Nakasuot umano ito ng pamburol na bestida, habang may hawak naman itong kalansay na sanggol. Napasigaw raw siya noon.
Pikit mata siyang tumakbo pasulong kung saan nilampasan lamang niya ang multo ng babaeng yon. Lumusot pa siya sa malausok nitong katawan. Hingal na hingal siya nang makarating ang puntod ni Lolo Ismael. Ipinatong niya sa itaas ng puntod nito ang hawak niyang lampara at saglit munang nagpahinga ron. Yun ang 3 taong pagkamatay ni Lolo Ismael. At yun din ang tamang araw na dapat na niyang gampanin ang kanyang ipinangako sa matandang yon. Ang araw na kukunin at pangangalagaan niya ang tuway-tuway nito. Nang akmang bubuksan na sana niyang nitso, napansin niyang parang may nauna nang nagbukas nito. Parang binutasan na ito pagkatapos ay tinakpan lamang din. Halatang halata umano kasi yung pinagbuksan ng bagong sementong yon. Gamit ang silsil at maso ay mabilis niyang nabuksan ang puntod. Buong lakas niyang hinila palabas ang kabaong. Saglit muna siyang nag-alay ng panalangin bago niya yun buksan. At pagkabukas niya, tumambad sa kanya ang kalansay ni Lolo Ismael. Gayun na lang ang pagkagulat niya nang makitang wala na ang tuway-tuway ng kanyang lolo. May nagnakaw nito sa madaling salita. Naiyak na lamang siya noon dahil pakiramdam niya ay nabigo siyang tuparin ang pangako niya sa matandang yon. Napasa kamay ng iba ang tuway-tuway nito. Natigilan sa pag-iyak si Lolo Elmer nang bigla niyang marinig ang boses ni Lolo Ismael. Sinabi nito ang pangalang Edwin. Hindi alam ni Lolo Elmer kung saan nanggaling ang boses na yon pero hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ng kanyang namayapang lolo. Muli niyang ibinalik ang ataol ng kanyang lolo at isinarado yon gamit ang dala niyang semento. Habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, hindi mawala-wala sa isip niya ang narinig niyang boses nun. Noon pa man, alam na niyang may matinding pagkainggit sa kanya ang kanyang nakakatandang kapatid na si Lolo Edwin. Minsan na nitong nabanggit sa kanya na bahalang araw ay mahihigitan din niya si Lolo Elmer. Madalas nitong maghimutok noon at sinasabi pa nito sa kanyang lolo at lola na wala raw silang ibang paboritong apo kundi si Lolo Elmer lang. Nang araw na ibinilin sa kanya ni Lolo Ismael ang tuway-tuway ay nabanggit niya yon kay Lolo Edwin. Dahil na rin pinilit siya nitong sabihin ang lahat ng ibinilin sa kanya ng kanyang lolo. Inaakala kasi nito na may ipapamanang malaking halaga ang matanda. Kinaumagahan, maaga niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang kuya para tanungin kung ito nga ang kumuha sa tuway-tuway ng kanilang lolo. Nang magkaharap na sila ay mahinahon niya itong tinanong pero pasinghal na sumagot si Lolo Edwin. Sinabi nito sa kanya na siya na raw ang nagmamay-ari ng mutya ng tuway. Hinding-hindi daw umano niya yon ibibigay kay Lolo Elmer dahil sa kanya naman daw talaga dapat mapunta yon. Gawa ng mas matanda siya kay Lolo. Bagamat nakumpirma na niya na ito nga ang nagnakaw ng tuway-tuway ng kanilang lolo, ay hindi na siya namilit pa na ibigay ito sa kanya. Dahil alam niyang kahit anong gawin niya, ay hindi yon ibibigay sa kanya ng kanyang kuya. Nakiusap na lamang siya sa kanyang kapatid na kahit anong mangyari ay alagaan nito ang tuway-tuway ng kanilang lolo at wag na wag niya itong gagamitin sa masama nun. Hindi na raw sumagot noon si Lolo Edwin. Bagkos ay tinaliman lamang niya ng tingin si Lolo Elmer at ipinagtabuyan na ito palis. Sa inasta umano nito ay parang ibang tao si Lolo Elmer kaya naman umuwi na lamang ito. Nadala ang pagkadismaya at lungkot. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong barangay nila ang tungkol sa anting-anting na hawak ni Lolo Edwin. Umabot yon hanggang kay Lolo Elmer. Ayon sa mga sabi-sabi, si Lolo Edwin mismo ang nagkalat ng balitang meron siyang hawak na mutya na maaring makapagpagaling sa may mga sakit at maghatid ng swerte sa negosyo.
Inikayat umano niya ang mga may sakit sa kanilang lugar na sa kanya na lamang magpagamot. Mataas ang halagang siningil niya sa mga taong lumalapit sa kanya. Depende kung anong uri ng sakit meron ito. Mas malalang sakit, mas malaki ang singil. Napailing na lamang si Lolo Elmer dahil sa mga hindi kaaya-ayang ginagawa ng kanyang kapatid noon. Pamilya sila ng manggagamot pero kailanman ay hindi sila nagpabayad sa kanilang serbisyo sa mga tao. Ayon nga sa laging sinasabi sa kanya ng lolo niya, ang kakayahan nila sa panggagamot ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na walang bayad kaya ipamigay rin ito na walang bayad. Tanging si Lolo Edwin ang hindi sumasang-ayon sa ganoong paniniwala kaya naman siya lamang ang hindi tinuruan ng kanilang lolo at lola sa larangan ng panggagamot. Dahil alam nila na hindi maganda ang kahihinatnan nito, lalo na't may pagkahambog ito at pagkasakim. Yun ang dahilan kung bakit palagi itong naiinggit kay Lolo Elmer dahil bukod sa may alam na ito sa panggagamot, ay maraming tao sa kanilang lugar ang humahanga rito. Marami itong kaibigan dahil matulungin ito at mabait. Taliwas na taliwas sa ugali ni Lolo Edwin. Isang araw, dinagsa umano ng mga nagpapagamot ang bahay ni Lolo Edwin kaya naman tuwang-tuwa ito dahil naisip niya na malaki-laki ang kikitain niya. Lahat ng ginamot niya ng araw na yon ay nakaramdam ng mabilis na pagaling pero lahat sila ay pikit matang nagbayad ng malaking halaga. Ang iba pa ngay ng utang lamang para lang may maipambayad sa kanya. Habang yung ibang may sakit na walang kakayahang magbayad ay halos maniklod na sa kanyang harapan pero hindi pa rin niya ito ginamot. Lahat na mga kinita niyang pera ay ginamit niya sa sugal. Halos araw-araw siya sabay sabungan. Ni hindi rin niya inaabutan ng pera ang kanyang may bahay at ang kanyang mga anak. Dahil sa maling paggamit niya sa tuway-tuway ay dumating din ang araw na nawalan na ito ng bisa sa panggagamot. At ang mas malala pa, naging kabaliktaran ang lahat ng nangyari noon. Imbis na gumaling sila ay mas lalo pa silang lumala kaya naman wala ni isa mang gustong magpagamot sa kanya. Kinamuhian siya ng mga tao sa barangay nila at maging sa mga kalapit na barangay. Naging sunod-sunod din ang kamalasan na dumating sa buhay niya. Mga kamalasang kahit anong gawin niya ay hindi niya mapipigilan. Nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang may bahay. Iniwan siya nito at isinama ang mga anak nila. Naubos din ang mga ipon niyang pera dahil sa sugal. Isa-isang namatay dahil sa sakit yung mga alaga niyang manok na panabong. Walang natira kahit isa. Dahil sa labis na galit niya ay inihagis niya ang tuway-tuway sa kalan na umaapoy. Ito ang sinisisi niya sa lahat ng mga hindi magandang nangyari sa kanya. Kinabukasan, gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita niyang naroon pa rin sa kalan ang tuway-tuway. Ni hindi man lamang ito nasunog. Pati yung inilagay niyang tali rito ay buong-buo pa rin at wala man lamang bakas ng pagkasunog nun. Nang akmang dadamputin na niya yon, ay bigla na lamang umanong lumitaw sa harapan niya ang kaluluwa ng kanyang lolo Ismael. Sa itsura umano ng mukha nito ay halatang galit na galit ito sa kanya. Nagnakaw ka ng hindi sayo at ginamit mo pa ito sa hindi mabuti. Hindi ko na hawak kung anong karma ang mapapasayo, Edwin. Nagtatakbo umano itong si Lolo Edwin dahil sa labis na takot. Paulit-ulit niyang isnisigaw na minumulto umano siya ng kanyang lolo. Eksakto naman na nakasalubong siya noon ni Lolo Elmer. Tinanong ito kung anong nangyari. At doon na nga naikwento sa kanya ni Lolo Edwin ang lahat ng nangyari bago siya umalis sa bahay. Sinabi rin ito na hindi na niya gusto ang tuway-tuway na ninakaw niya sa puntod ng matanda. Ibinibigay na niya umano ito kay Lolo Elmer dahil wala naman daw itong inihatid sa kanya kundi kamalasan nun.
Minabuti niyang pumunta sa bahay nito para kunin ang tuway-tuway, para hindi na rin ito magamit ng kanyang kuya. Nang makarating siya sa bahay nito ay nagulat siya dahil nadatnan pa rin niya noon ang kaluluwa ng kanyang lolo. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ngumiti na lamang din umano siya noon at umusal ng pasasalamat sa kanyang lolo. At doon ay unti-unting naglaho ang kaluluwa. Mistulang usok ito na tinangay ng hangin hanggang sa hindi na niya ito makita pa. Simula ng araw na yon, napasakamay na ni Lolo Elmer ang pamanang mutya ng kanyang lolo. Samantalang si Lolo Edwin naman ay sinubok ng malalang karamdaman. Nagkaroon siya ng mga sakit sa balat na mistulang ketong. Nagtutubig-tubig ang mga yon at nagsusugat-sugat. Lumipas pa ang ilang araw at lalong naging malala ang kalagayan niya. Buong katawan niya ay puno ng sugat noon. Karamihan sa mga taong nakakakita sa kanya ay iniilagan at pinandidirian siya. Wala na siyang matakbuhan ng mga oras na yun kaya naman naisip niya na baka yun na ang karma para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya makabangon sa kanyang higaan. Hindi na rin siya makakain noon dahil pati ang loob at labas ng kanyang bibig punong-puno na rin ng sugat. Buong akala niya ay papanaw na siya noon pero isang hindi inaasahang bisitang dumating. Gayun na lang ang pagkagulat niya nang makita si Lolo Elmer. Dala nito ang tuway-tuway. Umupo si Lolo Elmer sa tabi ng nakahigang si Lolo Edwin. Pagkatapos ay dinasalan niya ang mutya. Matapos ang pagbulong sa tuway-tuway ay ipinatong niya yon sa noo ng kapatid at muli siyang umusal ng maikling orasyon. Sunod na ipinatong yon sa dibdib habang patuloy pa ring bumubuka ang bibig niya. Maya-maya ay ipinatong naman niya iyon sa magkabila nitong balikat. Yung tipong parang pakurus yung dating. Bawat pagdampi ng tuway-tuway sa balat ni Lolo ay nararamdaman niya ang init nun. Unti-unti din umanong nababawasan ang pananakit ng kanyang katawan. Noong oras din na yon ay nakaramdam ng kaginhawaan si Lolo Edwin. Pakiramdam umano niya ay biglang gumaan ang katawan niya. Nang subukan niyang tumayo, laking gulat niya dahil nagawa niyang makatayo na walang iniindang labis na sakit ng katawan. Nung mapatingin siya sa kanyang mga sugat, ay nakita niyang mabilis na natuyo ang mga yon. Naiyak na lamang umano siya noon dahil sa labis na tuwa. Tinititigan niya si Lolo Elmer at tinanong ito kung bakit sa kabila ng mga masasamang bagay na nagawa niya rito, ay ginamot pa rin siya nito. Isang yakap lamang ang naging sagot ni Lolo. Nang mga oras na yon ay halos napahagulgol si Lolo Edwin dahil ramdam niya sa yakap ng kapatid ang pagmamahal nito sa kanya. Labis na pagsisisi ang naramdaman niya nun at doon na rin siya nangako na magbabago siya. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan nang gumaling ang mga sugat sa katawan ni Lolo Edwin. Nagsimula na rin siyang humanap ng trabaho at magsilbi sa simbahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling umuwi sa bahay ang kanyang asawa at mga anak. Humingi siya ng tawad sa mga yon at binigyan naman siya ng ikalawang pagkakataon ng kanyang pamilya. Simula noon, naging masaya at payapa ang kanilang pamumuhay. Samantalang naging abala naman si Lolo Elmer sa panggagamot ng mga may sakit. Halos araw-araw siyang dinudumog ng mga tao na kung minsan ay galing pa sa malalayong lugar para magpagamot lamang sa kanya. Libre lamang ang serbisyo ni Lolo Elmer. Hindi na niya alintana ang pagod niya sa panggagamot. Ang mahalaga para sa kanya ay marami siyang matutulungang tao. Tanging ang tuway-tuway ng kanyang lolo ang naging kaagapay niya sa paggawa ng mapaghimalang paraan sa panggagamot nun. Gawa ng hindi siya tumatanggap ng kahit na anong halaga. Kung minsan ay dinadala na lamang siya ng libreng pagkain ng mga nagpapagamot sa kanya. Hindi na kasi niya natatanggihan kapag pagkain ang ibinibigay sa kanya dahil
Naniniwala siya na bawal tanggihan ang grasya ng pagkain. May mga pagkakataon din na may mga naiinggit sa kanya at nagnanasang makuha sa kanya ang pinakaiingatan niyang kwintas, na ang pinaka-pendant ay yung tuway-tuway ng kanyang lolo. Isang gabi, may nanloob nga raw sa bahay ni Lolo Elmer. Na tiempo naman na pagod siya noon, kaya naman napakahimbing ng kanyang tulog. Hindi niya namalaya na may nakapasok na pala sa silid na kanyang tinutulugan. Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang may pilit na humihila sa kwintas na suot. Pagbulat umano ng kanyang mga mata, ay nakita niyang may baril nang nakatutok sa kanyang ulo. Hindi lamang iisang baril ang nakatutok sa kanya, kundi 3 kalibreng 45. Hindi na siya gumalaw noon. Hindi siya nanlaban at pumalag, bagkos ay taimtim na lamang siyang nanalangin. Nang hilahin nila ang pendant ng kanyang kwintas, ay napasigaw yung nanghila gawa ng napaso umano ito. Ipinakita pa nito sa pinakalider nila ang namumula nitong palad na may lapnos at paltos. Sinubukan ng ibang miyembro na kunin ang tuway-tuway pero maging sila ay napaso rin. Walang sinuman sa kanila ang nakatagal sa paghawak nito, kaya naman naisipan na lamang nila na iputok ang baril sa ulo ni Lolo Elmer. At gayon na lang ang pagkagulat nila nang kalabitin nila ang ganchilyo ng baril. Hindi yun pumuputok kahit na anong gawin nila. Kargado yun ng bala, kaya naman imposibleng hindi yun pumuputok. Lahat sila ay hindi magawang makapagpaputok ng kanilang baril. Pero nang sinubukan nilang iputok yun sa may taas, pumutok naman ito. Pero kapag itinututok na nila yon kay Lolo ay hindi raw talaga yun pumuputok. Dahil sa mga ingay na gawa ng mga putok ng baril na yon, nagising ang mga kalapit bahay ni Lolo. Tumawag na mga tanod at otoridad. At makalipas ang ilang minuto ay dumating ang mga otoridad na ito at nadakip ang mga armadong nanloob sa bahay ni Lolo noon. Doon na niya napatunayan na hindi lamang sa panggagamot mabisa ang tuway-tuway, kundi pati na rin sa pagbibigay proteksyon laban sa masasamang loob. Mahigit 100 taon ang itinagal ng buhay ni Lolo Elmer. Nang pumanaw na siya, ay isinama sa kanyang hukay ang maagimat na tuway-tuway, pero ayon sa sabi-sabi ay may isa umanong apo niya ang binilinan niya na hukayin ang labi niya para kunin ang mismong tuway-tuway niya. Kung sino man yon, sigurado akong isa siyang magaling na manggagamot sa panahon ngayon.